Hello mga kapatid, kamusta kayong lahat dito? Sana kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan, relax. Okay. So, maraming salamat po at kayo ay nagawi dito sa aking The Start of Intaro YouTube channel. So, ang reading natin ngayon mga kapatid is, ang taong ito ay special ka para sa kanya. Okay? This is a love message, not just for a relationship or a person na pinagpapantasyahan mo. This is for whoever wants to send you a love message. Wanted to let you know that you are so special for this person, na napaka-special mo. As you can see, meron na tayong baraha dito, and the person wants you to know na ikaw ay special. So, kahapon kasi nagawa ko na tong reading. But then, paputol-putol yung video, no? So, instead na mag-i-edit ko na lang, but then, parang tinatamad ako mag-edit. So, anuhin ko na lang, i-redo ko na lang, gagawin ko na lang ulit, para mas madali, no? So, again, this person sees you, you are so special. Gusto niya iparating sa'yo na napaka-special mo para sa kanya. Hindi mo man alam, hindi mo man nakikita yun, kasi minsan, may tao talaga na hindi expressive. This person is not truly expressive. So, I'm getting like an old friend, ex-lover, and a person who cares for you na an admirer, and a sisterhood or a sibling, no, kapatid. So, that's the energy that I'm getting during this reading. So, again, this is collective reading, general reading, hindi po ito private reading. Kunin nyo lang po mga kapatid kung saan kayo nakakarasinate. Kung hindi naman, ito ay para sa iba. Huwag lang tayong bitter kung hindi nyo nakukuha lahat ng energy dito or maintindihan yung reading because it's not meant for you. No? So the person who care for you, na nais niyang malaman mo na ikaw ay special para sa kanya. Habulin, this person is really, itong taong ito ay habulin, napaka-attractive. Leo, Libra, Labandera, or Labandero. I'm getting like kakatulong. Medyo madungisin, mahirap. 3 years from now, letter G, meron siyang letter G sa kanyang chart, or something about letter G. From this person, Year of the Rat, babae, camera, I'm getting like camera, this person still sees you. Siguro may mga old pictures kayo or nakikita niya yung mga parang nag-reminiscing. Inaalala pa rin niya yung nakaraan. Hindi pa niya nakakalimutan yung nakaraan ninyo. Like again, this is from the ex-person or the person na wala kayong communication, hindi mo na siya kinakausap. No? So this person still have a picture with you with, sa cellphone niya. May picture pa rin siya sa cellphone niya. Yung picture niyo yung dalawa. No? Those time na kayo ay masaya. Yeah, we have here sex appeal, clothing designer, fashionista. That person is very fashionista. Magaling manamit. No? Attractive. Nasabi ko na yan kanina. Mataas ang confident, yung iba naman ay mahirap, labandera. So, unahin muna natin itong, it's kind of like a sisterhood or kapatid na energy, ano. Yeah. This person, meron kasi ako or siguro mix na lang, ano, kasi this person, sabihin lang natin, this person is really like, ang dami niyang, parang, this person wants to reach you. Gusto niyang maabot kung ano yung naabot niya anong naabot mo, kapatid. Para kasi sa kanya, bakit mas mataas pa rin ang antas mo o larangan mo kaysa kanya. Meron ditong
ang tawag doon, um, competition. It's like a competition for this person. Nakita niya na masaya ka na. Siguro everybody listen to you. Lahat ng mga tao ay nakikinig sa iyo. Lahat ng mga tao ay infatuated to you. No? Um, Nahumali sa iyo. Yeah. A lot of people are so into you. Napaka-attractive mo. You have a happy family. Yung iba naman sa inyo dito. You have a happy family kahit simple lang, pero masaya. It's like this person dealing with their own karma or dealing with their own shadow. No? Comparing. Hindi niya na, you know what I mean? Yung kalaban niya, sarili niya. No? Kinukumpare niya sarili niya sa'yo, kinukumpare niya yung pananamit niya sa'yo, lahat kinukumpara niya. It's not just like, it's not, konti lang yung inggit dito, ano. But most likely here, meron kasi dito na kinukumpare niya yung sarili niya, yung status niya, kung ano talagang meron sa'yo na wala siya. And this person is hurting themselves. Sinasaktan niya sarili niya. They're too hard for themselves. No? So, insecure. Ang kalaban ng taong ito ay ang sarili niya. Napaka-insecure niya sa buhay. Bakit ngayon mayaman ka na? Bakit ngayon ang dami mo ng mga business, negosyante ka na, mapera ka na, ang ganda mong manamit, ang ganda-ganda mo, napaka-attractive mo. So again, itong mga nakuha natin kanina or kahapon, this could be you or this could be this person. Kasi mix yung energy natin eh. So kunin nyo lang guys kung saan ka nakakarating ni Tito ha. But then again, this person who cares for you, they're too hard. Pinapahirapan nila ang sarili nila. Na hindi naman dapat. They should be focusing on themselves. They should be focusing instead of what they can do. You know? Instead of comparing, kinukumpara ang sarili niya sa iyo o sa status mo sa buhay. Ba't mas maganda ka pa sa kanya? Ba't mas gwapo ka pa sa kanya? Ba't napili ni boss na ba't ikaw ang pinipili ni boss? Something like that. Ba't mahal ka ng lahat? Ba't hinahabol ka ng lahat? Anong meron sa iyo? So you're so mysterious. Sa taong ito, okay, nakikita niyang misteryoso ka. Napaka-misteryoso mo. And again, you guys are very intuitive. You deserve this good life. You are destined to have a happy family. See, meron ka ditong angels. Your angels guiding you to the right path. A lot of people, marami kasi mga taong hinahangad ang iyong kasiyahan. Kung anong meron sa iyo, lahat sila ay masaya. A lot of people are so into you. A lot of people are encourage sila sa nakita nilang buhay mo, especially sa social media. Nakikita nila na happy family ka. Maganda ang status mo sa buhay. And for that, you deserve it. And you have you are being guided, guys, mga kapatid. Yeah, you have an angel right behind you, watching you, protecting you, you and your family, your children. But this person is still stuck. Na-stuck pa rin siya. But again, as a reminder, guys, you are still special. No? Itong inggit naman, itong taong inggit, konti lang dito ha. Yung sinasabi niya na anong meron sa'yo na wala siya. Bakit napaka-talented mo? Bakit lahat ng mga tao ay tutok na tutok sa'yo? Why you are so blessed? Because, as a reminder guys, you are special. Napaka-special mo, mga kapatid. So remember guys, as an affirmation, affirm nyo ito sa sarili nyo araw-araw. I'm special.
I am being loved. I am being guided. I am not afraid. Okay? And for that, yan ang nag-a-attract sa'yo. You are gifted. Special ka. You are chosen one to have this abundance in life. Happy family, kahit simple, masaya, at kumpleto ang pamilya. Yung iba naman sa inyo dito, you are born, you are destined to be, to rise up, na ma-encourage ang mga tao sa'yo, na maging boss ka, na yayaman ka, na maging elegante ka. Yeah, you are destined into like a different level, no? Especially in a spirituality. Maybe you guys are into like working into like a spirituality, psychic, no? Kaya ang mga tao, they are listening, nakikinig sila sa iyo. Magaling ka sigurong you're like a teacher, especially when it comes to spirituality. There's so much wisdom. You are enlightening these people around you. And that's why you are so special. Nawala sa taong ito. That's what you have, mga kapatid. And embrace that. Hindi mo dapat ikatakot or itago ito. Ang nakikita ko naman dito, you are proud of it. Na you are like a teacher. Ang daming, yung mga tao sa paligid mo, family, friends, co-workers, a lover, no? They are listening to you, nakikinig sila sa'yo. Lahat ng mga payo mo because you enlighten them. You are like an angel in disguise. Wow. Napakalalim ng mensahe dito para sa kapatid. Again, you are so special. You are one of a kind. And that's why you have this abundance. And you deserve it. And that's why this person is stuck. Because ito ang mga katingian na wala siya. Kaya nga itong taong ito, hindi niya alam kung paano maging ikaw. Meron ito kasing inggit to the highest level. Maybe this person stab. Para sa kanya, nasaktan mo siya, na-offend mo siya ng ilang beses. Pero ikaw, you are just speaking the truth. Sinasabi mo naman ang totoo. What you think it's right, it's real for you, but this person doesn't take any advice from you or any advice. Wow, napaka-weird naman kasi this person, kasi ang reading dito is supposed to be a love message for you, no? A person na truly care for you, love you. But then again, this person is really consumed with all that inggit. Ito yung bitter, no? Napuno siya ng bitter. Mahal na mahal ka ng taong ito, kaya lang, this person is being clouded with all this negativity energy. Kinukumpare niya sarili niya, sinasaktan niya sarili niya, thinking about negativity about you. But then ikaw, you don't know. Hindi mo alam. Siguro, kaya hindi mo na siya kinakausap, siguro nagkaroon ng gap sa inyo ng taong ito. Itong taong ito is still suffering. Nagsasuffer siya. You know what? It's like a karma. So, as a reminder, guys, we should learn what we have na kung anong meron tayo, makontentuhan, no? Maging masaya tayo. Kung itong taong ito or kapatid natin, kaibigan, a lover, na napaka-gifted, then we should cheer them up or dapat maging masaya din tayo para sa kanila. Hindi yung ito-torture natin sarili natin na bakit wala tayo itong ganyan, bakit hindi tayo naging mayaman, bakit siya ang naging mayaman, mapera, bakit gifted siya. We have our own journey. Dapat focus na lang tayo kung anong meron tayo. Hindi yung focus tayo sa iba, no? Na torture natin sarili natin. So that's the lesson for you here. Dapat yan ang lesson natin na matutunan dito, sa reading na ito. Instead of focusing the other's life, focus on what you have, on what you can do. Kasi may kanya-kanya tayong destiny. Yeah. And ito ang
This is the current situation with this person. Focusing on hurting themselves, comparing themselves, torturing themselves. But you are special. Love ka ng tao ito. Yun nga lang, naanuan lang siya na-distract siya sa inggit. Iba talaga pag inggit na ang ano. Okay? And when it comes to a lover, meron tong lover. If you are, kasi meron din ako nakukuhang, there's a lover, an ex-lover na nakikita niya masaya ka na. Whatever path you choose, this person sees you very happy. Supportive naman siya. Kaya lang, itong taong ito naman, yung sabi niya na, ba't hindi mo ako pinili? Ba't yung person ang pinili mo? Anong meron sa taong iyan na wala sa akin? Whenever the person, your ex or admirer sees you, kasi an ex and an admirer sees you happy family ka na, masaya ka na, to the highest level ka na, napapa-question naman siya na, buti ka pa, masaya. Deserve mo naman yan. I am cheering you up. Wow. Sinusuportahan ka pa rin naman niya. But again, this person can avoid, hindi niya maiwasang masaktan. It's still very painful to see you happy with someone else. Yeah. So, sometimes this person can avoid comparing themselves, no? Meron din kasi ditong para sa kanya, this person is trying to work so hard for themselves na magaganda din ang buhay niya. Na makikita mo na, see, hindi mo ako pinili. Gaganda na sana ang buhay mo. But instead, mas gumaganda pa buhay mo eh. Kaya na parang na-offend siya or dismaya siya. Kasi whatever how hard this person do, naaangat ang buhay niya, na mas gwapo pa siya sa person mo o mas maganda pa siya sa person mo. But still, hindi niya maiwasan na masaktan. Kasi nakikita ka pa rin niya sa social media, sa daanan siguro, sa trabaho. You are still beautiful, happy, contented. But for this person, mahal na mahal ka ng taong ito. No? Yeah. Hindi niya talaga maiwasan lang na magkaroon ng competition para sa kanya. Kasi hindi mo siya pinili. Kasi hindi naging kayo. Okay? Meron ditong, I don't care. I don't care about that person anymore, my ex. What I care is my life, my family. That's good, guys. Kasi meron dito sa inyo na wala kang alam. And meron naman dito sa inyo, you are so intuitive and you know who am I talking about. Kung sino itong ibig kong sabihin taong ito. No? Na stranded. Siguro may third party dito. I'm getting like a third party. Limit lang. Very slim. Napaka-specific dito. Meron tong third party naman. Nasasaktan siya. Okay? Nasasaktan siya na may iba. Okay? Okay. I feel the pain from this person. Napaka-weird. Yeah. Yung screaming in pain. Okay? Ganun talaga ang buhay, no? Okay. So, hindi na ako mag-focus sa third party when it comes to pain. But then again, this person, the third party is still into you. Hindi niya matanggap-tanggap. Okay? Hindi niya matanggap-tanggap na masaya ka na sa pinili mo. Na itong tawang pinili mo. And this person is still in pain, still trying their best to heal. Okay? Okay, yeah. Meron kasi dito, siguro itong tao ito may tattoo. May tattoo, or I'm getting like a musician. Mahilig kumanta or mahilig sa music. I'm getting like this person likes to listen to a music, and whatever this person hear the music
whatever, yung pagka ano ba yan? Pag pinapakinggan niya yung mga music, minsan, nakaka-relate siya. Yun, naiiyak siya, nasasaktan siya kasi bumabalik-balik yung nakaraan. But then again, this person, hindi pa siya nakapag-move on, mga kapatid. So the next naman, that person sees you are very special, love you, and admirer. Kasi nakikita niya, kasi again guys, this person sees you na paasa ka. Ina-admire ka niya. Siguro hindi mo siya kinakausap or iniirapan mo lang siya. No? Yung ini-ignore mo lang siya. At siguro yung iba sa inyo dito, kilala mo naman siya. Kilala mo naman or alam mo, nararamdaman mo itong taong ito ay admirer mo o nag-admire sa'yo, may gusto sa'yo. Ang problema talaga ng taong ito, kasi karamihan dito is insecurity sa inyo. Yung taong nagmamahal sa inyo. Kaya lang napuno ng inggit or discourage nilang sarili nila when it comes to you. Okay? Kasi walang communication dito, yung iba dito. So this is like an admirer, no? Na I don't know if papansinin mo ba siya. Kasi ang problema niya is yung looks, yung katawan, siguro sa talino, hindi siya masyadong matalino. Or sa personality. Yeah, this person is too hard when it comes to you. Pinapahirapan niya sarili niya. Yung hindi pa nga niya alam yung sagot mo, advanced na siya mag-isip. Hindi ako, babasta din naman ako ni Gito ganyan. Hindi niya ako papansinin, hindi niya ako kakausapin. Hindi naman ako maganda. Hindi naman ako gwapo. Yung ganun. Napaka-advance. But then again, yung iba sa inyo dito, kilala mo kung sino ito, siguro hindi ka rin interesado, Kaya siguro nararamdaman din ng taong ito na hindi mo siya papansinin, na wala kang gusto. At meron naman itong paasa. Siguro nagkakaroon siya ng sign na may gusto ka sa kanya. But then again, guys, as a reminder, please naman, kung ikaw itong paasa, diretsuhin nyo na itong taong ito para hindi naman siya maghihirap. Speak up. Sabihin mo sa kanyang totoo na wala kang gusto, na sinasayang niya lang yung oras niya. No? Kasi kawawa naman itong taong ito na nagsasuffer na deep down. So, huwag tayong paasa. Be straightforward. Yeah, magpakatotoo ka na hindi mo nagustuhan kung ano yung mga hindi mo gusto sa kanya. Na hindi mo talaga gustong-gusto yung or hindi ka talaga attractive sa kanya. Ganun na lang. Para hindi na mag-suffer itong taong ito kung wala naman kayo totoong nararamdaman sa kanya. Kasi deep down, nasasaktan itong taong ito. But ayaw mo, again guys, as a reminder, karma is a bitch. Kung ayaw mo makapanakit ng tao, then, or kung ayaw mo masaktan in the future, then, do this to others. Do not let others to hurt or to be, or mapaasa mo siya. Because in the future, you will get this energy. Babalik din to sa'yo. Masasaktan ka rin. May tao ding darating na papaasahin ka pa at masaktan ka. No? So, again, sa love message, Spirit Guide Angels, anong love message ng taong ito sa ating viewers? Okay. Meron dito na humanda ka. Okay. My Spirit Guide Angels, hold on lang. What is the final love message ng ating, you know what? Hold on mga kapatid. Saan ba yun? Alright, Spirit Guide Angels, what is the love message from this person? So again, about the, we have here 3 years. I'm getting like, siguro 3 years from now, this person is coming back. May magre-reunite dito. No? Magkakabati. Finally, na magkakabati kayo. Magkakaroon ng clarity with you and this person. Yeah. So, 7 of Swords, again, if you are married, I'm getting like, humanda ka.
I will get you. Anong tawag doon? I will steal you. Nanakawin kita dyan sa person mo. Wow. Wow, ang ano ng taong ito ha. Merong hidden agenda itong taong ito. See, when I saw you, I believe in love at first sight. Wow. So, na-love at first sight itong taong ito. Okay? Spirit guardians, ano ang gusto malaman ng this person? Okay. The person in their mind or this person na may love interest sa kanila. Ano pa, Spirit Angels? Anong dapat lang malaman? Love message. Love can move mountain. So again, I'm getting like very strong na nakawin ka ng taong ito. Ilalayo ka niya. When the time is right, siguro that's why meron ditong 3 years from now, humanda ka, get yourself ready. Pagbalik ko, I will take you back with me. Kukunin kita or babalikan kita. Meron kang kukunin kita o babalikan kita. Okay? Yeah. Kasi 'di ba, this person is working so hard to achieve what you have right now para masuportahan ka niya. Kaya lang sa ngayon, mahirap ka niya masuportahan, naghihirap siya. At ang taong ito, kasi nakikita niya high standard ka, meron itong this person is so high standard, mayaman, or siguro magastos, or something like that. Kailangan, sana ba tayo? Namatay yung cellphone ko. Tamad kasi mag-charge tuloy. Akala ko, makakaabot pa yung battery. But anyway, makulit tong taong ito ha. Gagawin niya ang lahat. Mag-iipon siya. Magtatrabaho ng mabuti. Dodublehin niya yung kita niya. Gagawin niya ang lahat na babalik siya. Or, like again, this person is too hard when it comes to himself. Pinapahirapan niya sarili niya. Like again, insecurities, competition, kaya magtatrabaho siya ng mabuti, or paghihirapan niya ang lahat ng ito para ma-achieve kung anong meron sa'yo. Pero babalik siya. Babalik siya para manakaw ka. Ano ba yan? Para manakaw ka sa person mo. Like again, a third party. Yeah, meron itong pagpaplano na babalik siya para nakawin. It's up to you guys. That will be your choice. Kung magpanakaw ka. Kung okay lang ba sa'yo na iwan ang mga anak mo because of this person. You have a happy family already. But this person, meron siyang hidden agenda. Na babalik siya, na nakawin ka niya, babalikan ka niya. Yeah, I'm getting like, kahit na hindi ka na sexy, kahit na hindi ka na katulad noon, but still this person, talaga yung pagpaplano niya, this person is still into you. Kasi understand, para sa kanya kasi this is true love. Na love at first sight siya sa'yo. Kaya babalikan ka talaga niya. Yeah. When this person reach what you have right now, mas mayaman na siya sa'yo, mas kumikita na siya sa'yo, mas maganda na buhay niya kaysa sa'yo, babalik siya, kukunin ka niya. Kasi yun talaga ang ano niya, yung punto niya. Parang dyan tumatakbo yung buhay niya. Sa'yo. Sa pagmamahal niya sa'yo. This is like so obsessed about you. Wala siyang pakialam kahit na madungis ka na, mukha ka ng katulong, or ano ka na, parang, kasi 'di ba pagka may mga anak na yung tao, pamilyado na, naiiba na yung looks, yung physical looks. Kasi mas nagiging ano tayo sa ating pamilya, sa ating mga anak. No? Busy tayo sa ating pamilya, sa ating mga anak na to take good care of them. Hindi na uso sa atin yung magpapapampam, magpapaganda palagi. I mean, but then again, itong like again, hindi ito para sa lahat ha. Ito yung para sa viewers natin na may pamilya na. About this person na coming back to get you, to steal you. Okay? As a married person,
with kids. You don't care about to be look good anymore, to be look sexy anymore. Understand naman na, lalong-lalo ikaw ay nanay na. Siyempre, may malaking pagbabago sa katawan natin. No? Yeah. So, again, this person doesn't care. Kasi mahal na mahal ka ng taong ito eh. This person's really blinded. Yeah. Because of love. Na love at first sight siya sa'yo. Okay? So, this person is coming back maybe 3 years from now. Babalik siya, nakawin ka. So, it depends for you. Nasa sayo yan kapatid kung magpanakaw ka, kung magpa-steal ka. Yeah. I will wait for you no matter what. So, again, this person is really into you. Napaka, niya, anong tawag nito? Obsessed sa'yo. Okay? Malakas kasi ang dating mo sa kanya. Because this person believed at love at first sight. Wow. So, again, sana nakaresonate kayo dito mga kapatid. At sana nag-enjoy kayo dito sa reading na ito. And again, Fox Clever, your animal, spirit animals message here. You are swift and smart. Solutions to problem are easily found. Always listen to your instinct. Again, you guys are very instinct, psychic, no? Intuitive. Resources surround you. Be open to romance. So, especially if you guys are single, do not shut down yourself to romance, no? Express your love, express your feelings to person you like. Kasi meron itong nahihiya na express yung nararamdaman. Kasi baka ikaw rin ito na hindi pa nga nangyari, napaka-advance na ng iniisip mo, no? Na hindi ka gusto nito, babastutin ka niya. But then again, be open-minded. Malay mo gusto ka ng tao ito. And take the answer from this person kung dededmahin ka ba niya, kung hindi niya tatanggapin yung pagmamahal mo, it's okay. It's part of life. At least, matapos na itong paghihirap mo, itong paasa, itong kilig moment na yun pala wala naman palang gusto sa'yo. Malay mo, mahal ka pala ng taong ito. May gusto din pala itong taong ito sa'yo. Malay mo, kasi I'm getting like, marami ditong love at first sight sa inyo. Baka malay mo, yun din ang nararamdaman niya sa'yo. Parehas lang kayong nagtatago o nililihim yung nararamdaman. So, wherever you watch this reading, this is a timeless reading, meaning, it's meant for you na mapanood ito. May mensahe para sa inyo dito. At sana kayong lahat dito guys ay nakarelate sa reading na ito, ano. So maraming salamat guys. Hanggang dito na lang. I love you guys at sana nag-enjoy kayo sa reading na ito. And I hope to see you guys in my next reading.